pero pangalawang topic na kung saan po pag-uusapan natin si Escudero pa rin. 'Di ba meron po siyang kaso ngayon dito sa Comelec? 'Di ba? May kaso ngayon sa Comelec itong si Chis Escudero na kung saan mga kababayan ay sinasabi nito, teka lang. Putol talaga. Hold on a second Yan. Kasi mga ka-GP Natics, doon pa lang natin pag-usapan, tingnan nyo kung paano po mag-react si Escudero at kung paano po siya mag-reason. Yan. Ito po mga ka-GP Natics, sabi niya, di ba pinag-submit po siya, pinag-file. Sagutin po yung complaint laban sa kanya ng Comelec ni George Garcia. Itong sagot niya, no law has been violated, sabi ni Escudero. Senator Chis Escudero said he accepted the 30 million campaign donation in 2022 believing it came from a private fund according to an affidavit his lawyer submitted to the Commission on Election. Mga kababayan, tingnan, isipin niyo po sabi daw ni Escudero na wala ako nilalabag na batas. Dahil hindi ko naman alam na itong pera na ito ay nanggaling sa private fund. Sabi niya ganon. Iniisip daw niya, mga kababayan, ito ay personal, ito ay private naman. Kaya niya tinanggap. Hindi niya raw, mga kababayan, iniisip na ito ay nanggaling sa kontraktor. Tapos ngayon, may sumagot sa kanya. May sumagot sa kanya. Sino yung sumagot? Si Wilfredo, pangalan nito. Sakit pa rin kasi ng mata ko. Langhiya. Wait. Hirap nang nakapikit, Ito, sumagot sa kanya, mga kababayan, si Wilfredo Garrido. Okay? Sabi dito ni Wilfredo Garrido, ayan, nakikita nyo ba? Ayan, sabi ni Wilfredo Garrido, here are you twisting the law. Here you are again, twisting the law to suit your whim as you did the meaning of forthwith. We all learn in law school that there are two kinds of crimes, one of which disposes of your argument, sabi ni Wilfredo Garrido. Mala in se at mala prohibita. Okay, sorry kung mali ako dun sa pag-pronounce kasi Latin term. Mala in se refers to crimes that are inherently wrong or immoral, such as murder or theft. Liability here may be executed or reduced due to some justifying or exempting circumstances, such as lack of intent, mga kababayan. So, kumbaga, napatay mo lang yung tao dahil gusto kang patayin, ganon, o gusto kang pagnakawan, mga kababayan. So, bababa yung parusa nung mala in se, ganun yun. So, sa mala prohibita are crimes that are considered wrong only because the law says so, such as driving without a license or violating a curfew. Election law violations fall into this class. Kumbaga, mga kababayan, parang ganito. Ganito yung gustong sabihin ni Escudero. Para daw isang lisensya. Parang ikaw ay nag-drive na walang lisensya, nahuli ka. Tapos sasabihin mo, mga kababayan, doon sa traffic enforcer, sir, pasensya na kayo. Hindi ko kasi alam na wala pala yung lisensya ko dito. Diba? Yun yung ang ibig sabihin nun.
Kay Escudero, mga kababayan, ang palusot niya, parang ganun din. Pasensya na po, hindi ko kasi alam na yan ay galing sa kontraktor. Ang alam ko kasi, yung pera na yan galing sa private person. Sabi ni Escudero, matagal niya ng kaibigan si Lawrence Lubiano. 'Di ba? So therefore, mga kababayan, hindi man lang niya maitanong, Brad, saan ba nanggaling ito? Sarili mo ba to? O ito ba ay nanggaling sa contractor, sa law sa ano mo, sa construction company mo? Ganon ang gustong palabasin ni Escudero. Mga kababayan, tinitwist niya ang law at gusto niya siya po ay makalusot dito. 'Di ba? Irrelevant po ang pinagsasabi ni Escudero dito. Bakit? 'Di ba sabi po ng batas? Sabi ng batas, mga kababayan, ignorance of the law excuses no one. So kung ito po ay naiwanan mo, halimbawa, yung lisensya, mga kababayan, mga ka-GPnatics, hindi mo alam ito na naiwanan mo at na-checkpoint ka, huwag mong sabihin na ito po, pasensya na po. Huwag nyo na po akong tikitan kasi hindi ko naman po alam na wala po yung lisensya ko. Hindi ko po alam na hindi ko dala yung lisensya ko. Hindi pwedeng ganon. Hindi ka pwedeng magdahilan na hindi mo alam, mga kababayan. Parang ganito kay Escudero, hindi mo rin pwedeng idahilan na sasabihin mo, hindi, kasi akala ko, yung pondo na to na ibinibigay sa akin ay galing sa private fund. Hindi mo pwedeng sabihin na ganon. Kailangan, bago mo tanggapin ang isang bagay, you should know first if this money came from a private person or it came from a contractor, mga kababayan, na merong contract sa gobyerno. Diba? Tanungin mo muna, abogado ka eh. Para hindi ka magkamali, oy, alam natin merong omnibus election code. So we should at least ask him, kaibigan ko naman siya, Brad, baka magkaroon tayo ng problema dito, pwede bang sabihin mo sa akin kung ito ba ay galing sa pera mo, na sarili mo, o galing doon sa contract firm o construction firm na may kontrata rin sa gobyerno. 'Di ba? Marahil sa iba hindi nyo siguro nagigets yung gusto kong sabihin. Pasensya na, pero mga kababayan, yun ang nagagamit ko dito na maliwanag na dahilan o maliwanag na pagpapaliwanag etong doon po sa tinatawag natin na kapag ang lisensya mo naiwanan mo, sasabihin mo, o babalikan ko na lang, ganon. Pwede bang ganon? Hindi pwede. Hindi ka pwede magsabi na, sir, kasi, pasensya na, hindi ko talaga alam na wala dito. Bilang isang driver, ikaw dapat maging responsable ka, na dapat alamin mo muna bago ka umalis sa iyo pong bahay na nadala-dala mo yung lisensya mo. So dito rin dapat, alam mo na ikaw ay tumatakbo. Ikaw ay politiko. 'Di ba? May magdo-donate sa iyo. Abogado ka pa. Dapat aalamin mo muna kung yung donasyon ba yon ay ikaw ba magkakaproblema in the future or hindi. Dapat ganon. Pag magtanong ka, mga kababayan, dahil abogado ka, dapat may saysay. Dapat ikaw ay vigilante sa sarili mo. Yung palusot dito at sinasabi nangungunahan niya na kaagad, wala pang nilalabas ang COMELEC. Pero si Escudero, nililinis niya na kaagad yung pangalan niya at sinasabi wala daw siyang nalabag na batas dahil sabi niyang gano'n. Anong pagkakasabi niya kanina? Dahil tinatanggap niya lang daw ang donasyon sa pagkakaalam niya po na ito ay galing sa private fund. 'Di ba? Oh, nagmamaang-maangan. Tama po, Mamona Nases.
Oh, sabi ni Wilfredo Garrido, the fact the company was a contractor is a plain enough. Gas-gas na yung palusot mo. 'Di ba? Sa kanya rin kasi nanggaling, mga kababayan eh. He established the fact na yung tao na yon ay kakilala niya ng matagal na. 'Di ba? Sabi niya ganun, family friend. Tapos best friend din daw niya. Etong si Lawrence Lubiano. So therefore, mga kababayan, imposible naman best friend mo 'yan, family friend mo 'yan, at hindi mo alam that he is a contractor. 'Di ba? Oh. Hindi mo, imposible. Kasi kung ako, sasabihin ko kung ako si Garcia, oy, kahit ako yung election lawyer mo, wag mo kaming pinagluloko. 'Di ba? Mga kababayan, maliwanag na nagpapalusot lang si Escudero dito eh. Bakit natin to tinutukoy? Kung i-relate mo to dun sa kanina, 'di ba nung may privilege speech si Escudero, hindi rin niya ipinagtanggol yung sarili niya. Pagkos, mga kababayan, binato niya ng binato si Speaker Martin. Doon nga lang sa binigay or statement ni Yusek Bernardo sa kanya, saying that Cheese Escudero, mga kababayan, quote and quote, alam ko yung ginagawa nyo dyan sa taas. Alam ko yung patakaran ninyo. Hindi ako galit dyan. Okay? Pero bigyan nyo ako ng proyekto. Tapos nagkaroon daw di umano siya ng 160 million kickbacks. Hindi niya sinagot yon. Ang siste, dito kay Escudero, mga kababayan, bigla niyang binato itong si Speaker Martin. Nakesyo, mga kababayan, bakit laging ako? Bakit yung isa hindi nyo tinatanong? Parang sinabi niya, bakit ako lang? Maliit lang to. 1% lang. Bakit yung mas malaki hindi nyo kinakalkal, hindi nyo tinitingnan? Nambabato ka ngayon, mga kababayan, parang nasa school ka, nag-cutting class kayo, kaya nahuli kayo doon, naninigarilyo kayo doon sa likod ng CR. 'Di ba? Nahuli kayo. Tapos ngayon, nung nahuli kayo, eto na, nagturo ka na. Ito po kasi si Martin, tinuruan kami na manigarilyo. Pero yung tao na tinuturo mo, na nagturo sa'yo, na manigarilyo, wala naman doon, hindi siya nahuli. Mga kababayan. 'Di ba? So parang sinabi mo na kaya po naninigarilyo kami kasi tinuruan kami niyan. Pati siya hulihin nyo na. Paano ka magbibintang kung yung tao wala naman po dun sa lugar? Sorry, nagbi-burp ako yung tubig kasi. Nagtuturo ka ng walang saysay. Inamin mo na sa sarili mo na ikaw ay mayroong pagkukulang, mayroong kang natanggap, pero kailangan, hindi pwedeng ako lang, hindi pwedeng kami lang ang madiin dito, kailangan ko magturo. Parang ganun eh. 'Di ba? Si Escudero puro turo, mga kaibabayan. Ngayon, sa style niya, makikita nyo na, saktong-sakto, tama, siya po ay abogado. Abogado na ginagawang mali ang tama, ginagawang tama ang mali. Sabi ng lolo ko, dakilang sinungaling. So ayun pasok daw ito sa mala prohibita. Mga kababayan, sabi ni Wilfredo Garrido. Isa rin palang abogado ito si Wilfredo Garrido ata, kung di ako nagkakamali. Kasi sabi niya, we all learn in law school that there are two kinds of crimes and one of which disposes of your argument. So, kung hindi man ito abogado, at least pumasok sa 'di ba? Nag-aral ng abogasya, mga kababayan, sa law school. Pero hindi nakalagay walang attorney. Pero palagay ko kasi lagi itong sumasabat sa usapang batas.
So, maaring ito ay professor, mga kababayan. Hindi ko kasi siya talaga kilala, nakita ko lang. Sabi kong ganun, maganda yung paliwanag niya dito ah. Pwede kong kunin. Kasi tama naman talaga eh. 'Di ba? Maliwanag na maliwanag dito. Gustong lumusot nitong si Chis Escudero na hindi daw niya alam na yung pera daw po kumbaga parang yung kanyang expectation, ito ay pera na private kaya tatanggapin ko. Without even asking if this money, where this money coming from, mga kababayan, or where this money came from. Anak ng baka. Abogado. Oo. Di nga alam ang forthwith, sabi ni Rino Concepcion. Alam niya yan, guys. Alam mo, matalino si Escudero. Kaya lang talaga, ginagamit niya yung pagiging matalino niya sa hindi magandang paraan. Ako naniniwala, matalino si Escudero. Oo, sa sobrang talino, ginagamit niya sa hindi maganda. Oo. Pero paulit-ulit niyang sinasabi na kapag nagturo, 3 daliri ang nakaturo sa sarili pero siya ang nagtuturo din. Kaya balik sa kanya. 'Di ba? Oh. Sabi ni INC Dan Jefferson Maldia, kaya nga itumaas daw kasi survey niya kuno. Ano yun? sorry, hindi ko na-gets yung comment ninyo. Nako. Hindi ko sobrang makita ngayon, mga kababayan. Nakatalagang parang pikit yung mata ko. Promise.